Third World Cinema Club. Alright, so let's go to the most important. Most important category for Gawad Urian. We have nine candidates. Miss Universe. 9 nominees for Best Actress. Jasmine Curtis for Alter Me, Glyza De Castro for Midnight in a Perfect World, Alessandra De Losi for Watchlist, Charlie Dizon for Fangirl, Shayna Magdayo for Tagpuan, Bella Padilla for Vodka Beers and Regrets, Lawi Poe for Malaya, Sue Ramirez for Finding Agnes, and Christine Reyes for Untrue. Yung Untrue, di ba parang 2018 pa ba yun? 2019? 2019. 19 Nice. yung fest Pero premiere. sinama pa rin nila, no? Pero sige, fine. 2019 siya sa opening ng Q Cinema pero pinalabas Pero siya Feb ng 2020 2020. na. Okay, Oo. gets. Okay, I understand. This is relatively a strong slate, no, of actresses. Mas nagustuhan ko Yes. si Jasmine sa Midnight kesa sa Alter Me. Sorry, Jasmine. Glyza, yeah, great sa Midnight. Alessandra, of course, parang dinala niya yung watchlist. Siya yung talagang sentro nung Charlie Dizon, of course, Fangirl. Kung Dark Horse, baka nga hindi nga Dark Horse eh. Kung mag-pick ang Urian, pwedeng si Charlie. I mean, she's, kahit na for a debut actress, her performance here was excellent. Tagpuan, well, ako lang siguro to, pero I don't like Tagpuan that much nung pinanood ko siya sa MMFF. But though I'm sure a lot of people like the writing. Parang ako lang naman. Ako lang yata nakagusto ng Yung money nga yun. I think si Ogs gusto din niya to Parang, Si nagustuhan to ni Ogs. Naano lang ako sa talagang pagkasulat eh. Yung medyo na anuhan ako sa pagkasulat. Tsaka yung character ni Alfred Vargas, masyado siyang cardboard sa akin. Pero yung si Shaina pati naman. naman yung acting niya. Parang cardboard. Parang cardboard. Ano siya, environmentally friendly siya kasi cardboard. Ay, grabe. Nagda-biodegrade siya. Pero si Shaina, yung performance na Shaina in Tagpuan was pretty good. So, okay, I okay lang naman that, you know. Saka tinama na rin nila, no? Dati supporting si Shaina. Yeah. Ngayon, ano na siya? Nilagay na sa lead. Lead actress. Oo. Si Bella Padilla din, dinala niya yung vodka. So, yeah. Pretty much. Kasi talaga portrait niya yan as a person, eh, no? Again, I haven't seen Love in Malaya, pero sabi nga ni Manny, magaling silang dalawa doon ni Zanjo, so okay. Hindi ko masyadong na-feel si Sue sa Finding Agnes, although I like her as an actress. And finally, Christine Reyes in Untrue, yeah, sure. Yeah. Yeah, sure. Yeah, sure. Yun. She's great there. Yun. Galing siya. So yun, kung pipili ako dito in terms of just the acting performance, si Charlie siguro. Ako. Pwedeng Dark Horse, si Alex De Rossi maybe in Watchlist kasi gusto ko din yung performance niya doon. But let's see. Kung sino nanalo. Manny, ikaw, your thoughts on this best actress list? Agree naman ako dun sa mga sinabi mo. Pero parang kasi ako na-stuck na ako kay Charlie Dizon. Parang after MMFF pa lang, parang si Charlie Dizon na to. Kahit may iba pang films na ma-consider. Sobrang gusto ko siya dun sa ginawa niya dun sa Fangirl. Parang siya yun siya yung film eh. Though itong list na to, okay rin naman siya. Okay din tong list. Like si Alessandra. I mean, ever reliable Alessandra De Rossi. Parang hindi ko na rin ma-imagine kung may ibang actress na magpo-portray dun sa watchlist. And Bella Padilla. Si Bella Padilla kasi siya for me, tawag ko doon parang thinking actor. Yung parating pag pinapanood mo, parang alam mo na may iniisip yung actor. So, minsan, ang disadvantage sa akin ng mga ganun, hindi mo siya pwedeng bigyan ng role ng hindi nag-iisip. So si Bella, ganun yung category ko sa kanya. She's a thinking actor. And itong on Vodka, siya, nag-work yun yung ganung personality niya sa actress for me.
So magaling din siya dun sa film. Tapos si Lavi, ayun nga, parang basta napaniwala kasi niya ako na nung film na lovers sila. So yun lang, parang paano nila nagawa yun, di ba I think may mga jowa naman silang sarili. Pero dun sa Malaya, parang convinced ako na lovers sila. Other than, syempre, may mga highlights na may mga dramatic scenes na, syempre, madali lang naman yun para sa kanila. And tama si Nicole, parang may issue rin nga yung film. Pero parang minsan bordering to parang guerrilla filmmaking na siya. Siguro dahil doon sa limitation nung location, baka budget and all. Tapos lumabas din naman sa dulo na parang rush na yung mga last few sequences. Pero yung performance talaga hindi mo siya matatanggal. Magaling silang dalawa doon. Tapos I guess yun lang. So for this list, Charlie Dizon ako. Charlie Dizon. All right. Nicole, your thoughts? I guess very particularly noticeable na very young leaning tong group of actresses na to, no? So nakakatawa. The future is bright. Even if may mga nasa 30 plus na sa kanila. Ako naman wala pa ako sa 30 plus, no? Pero like half of these are first time nominees and are like solid consistent actresses on TV. So it's nice that they also get nominations for their film work. Alex, again, always dependable. But katulad nung sinabi ko kay Love kanina, since natatanging actress na siya, she will be likely passed over since may iuwi naman na siyang trophy. I also echo na Jasmine is better in Midnight than in Alter Me. Again, Jasmine always consistent, but I wish it was for a different project than Alter Me. Shaina is probably the bright spot of Tagpuan for me. She's the only one who I think rose above the whatever the outcome of that film was. Meron siyang tendency. I mean, I guess since consistent kasi siya who did a lot of teleseries. So, may tendency na pwedeng maging teleseries yung acting niya. Pero siya yung least na may ganong pinakita doon sa movie, which is probably the most impressive thing I can say about her performance. And it's her first Orion nomination, so congratulations sa kanya. Same goes for Lovey. Sue Ramirez, generally a good and charismatic actress, but anything about finding Agnes worth nominating isn't something I actually agree. I feel like it's not a nomination-worthy movie in general. I have so much admiration for Christine Reyes in Anshu. I think it's a performance that relies on charisma above anything else, and sobrang she has tons of that in the movie, and nilamon niya ng buo si Sian Lim in it, and probably also the reason why she's the one nominated. But nabanggit ko na ba si Glyza, pero I mean Glyza's also really dependable most if not all the time. But I guess towards Charlie Dizon, it should be her season, it should be her trophy. Minsan kinakabahan kasi ako sa manunuri when you're an overwhelming frontrunner. They tend to go on a different direction. Lagi ko example dito ay si Dennis Filio for ano movie yun? The one Janitor? Yung crossdresser siya in 2004. Yun. In which he won everything except the Orian. So, minsan nakakakaba. But I do hope it's not one of those times that the manunuri try to look for elsewhere.
they seem to appreciate Fangirl well enough because may mga director, screenplay, nominations naman siya. So I hope it will be more of a like a Paulo Ballesteros and Die Beautiful coronation type for Charlie Dizon. I mean, so many words have been said, tweeted, posted, critiqued about Charlie and Fangirl, and it's really one of the most refreshing performances in the last few years. So sana, mga manunuri, baka naman, huwag na kayong tumingin pa anywhere. Yun sa akin. Alright. Jim? Sa akin naman, hindi ko napanood yung iba like Finding Agnes, Alter Me, Malaya. Pero ang i-comment ko na lang yung mga nagustuhan kong performances. So marami ako nagustuhan na performances dito sa nominees. And I believe ito yung may stronger competition or competitive category when it comes to acting compared dun sa other categories like actor, supporting actor, and supporting actress. So ang nagustuhan ko sina Glyza De Castro in Midnight in a Perfect World, Charlie Dizon in Fangirl, Bella Padilla in On Vodka, Beers and Regrets, and Christine Reyes in Untrue. Ayun. So siguro sa kanilang apat, okay sa akin manalo. Ganun. Although well, given na talaga na si Charlie Dizon, talagang front runner talaga siya. Kasi yun nga rin, nakakakaba talaga ni Cole. Kasi baka mamaya, mag-ibang direction si Orian. Orian May, sana hindi. Pero okay, ako sa akin, okay si Charlie Dizon. Talagang, yung totoo yun it's refreshing. No? To see a new talent, tapos talagang stand out Diba? Nagustuhan ko si Bella because of the When a Man Loves a Woman like na performance niya, diba? Wow. On Vodka, Beers and Regrets. So, diba Meg Ryan? Diba? So, 90s ba yun? Yes. Ayun. Pero yung sorry, yung note ko lang doon sa Vodka, parang siya yung pinaka-straightforward na Irene Villamor, no? Parang, di ba? Yeah. Parang basta inilatag na lang. That's it. Anyway, sige. Go ahead. Sorry. Tawag nga niya doon, Happy Project. Right talaga. Happy Project ang tawag niya. Yes, Happy Project ang tawag niya doon. Sorry, sisingit ko lang. Siya ang magdidirect ng Jeneline soap pala sa GMA. Pero yes. na-cancel. Oo. Na-cancel? Postpone. Wala pa akong balita. Pero hindi mo naman kailangan magtingin ng balita, Jim. Ay, grabe siya. Ayan. Hindi mo naman kailangan i-update. Sa PEP. Sa PEP. Pwede naman. Hindi kasi parang inaano namin kasi di ba pag closed captioning. Hindi mo kailangang i-represent ang GMA. Okay lang. Ay, grabe. Talagang pinahiya niya ako dun sa to the lowest level. Grabe naman yung pinahiya. Binaba talaga no? Grabe. Sorry naman. Hindi naging updated Ganun. Pero nakaka-curious, 'di ba, na sana nga matuloy kasi Jeneline Mercado. Effective yung nila yung Love You To nila niya. Bakit Bakit na-postpone yung Jeneline? Si Preggy daw. Preggy daw. Pero ano pang ibang nagawa ni Irene Villamor sa GMA? So far parang yun pa lang yung Love You To, yung kanila ni. Pero parang nag-work na siya sa GMA, no? Either yata yung mga anong tawag sa ganon? Yung unit ganon director. Yes. Oo. Saka naalala ko yung sabi nga, di ba dyan ni Direct Irene na parang may utang pa nga daw siya. Baka yun nga yung Love Diary Repeat. Yun nga yung kanila Jeneline and si. Iniintay ko yung ginagawa nila together ni Bella. Di ba si Bella mayroon si Bella na dinirect niya na film. Tapos parang creative consultant si Irene doon. So yan ba yung interview niyo siya last time? Yeah, ito yung last time. Sana nasa Pinas na ba siya ngayon, si Bella? Parang wala pa. Parang wala pa nga. Going back, last na to. Gusto ko si Christine Reyes. Nagalingan ako sa kanya okay yung Untrue niya. Kaya kung man, manalo man siya, okay din. Diba?
Kasi si Christine Reyes, like in, sorry, No Other Woman, magaling na siya eh, diba? So, hindi lang siya na-oversee lang siya or na-overlook lang siya ng critics. Yun lang yung pansin ko with Christine Reyes. Okay. Oo. Kasi parang pinapad ko sila yung Masked Singer tapos ini-introduce siya as multi-awarded actress, ganun. So, pag tinitingnan ko yung IMDb, parang wala namang masyadong list. Kaya nga. I mean, no Baka naman offense, may pero award siya somehow. siguro may ibang award. Pero at least ngayon na may urian na siya, ano na talaga, parang pwede nang sabihin with confidence. Justified na. With Oo. confidence. Yes. Kung sino man yung writer ng Masked Singer. So yun. Share Yun ko lang. lang na si Bella pala. Feeling ko si Bella ang pinaka-possible spoiler kay Charlie Dizon. Only because fourth consecutive nomination na niya to after isang daang sila, Saint Gallen, Manyanita, and then this one. Sayang ako eh. May magkaka-movie kaya siya this year. Sayang ako, 5 in a row sana siya. So, Ay, Oh. na-nominate pala siya sa Manyanita. Record setter na ba last siya? year. Okay. Wow. Recently ko lang Hindi. napanood. Hindi. Kasi si Angeli Bayani had 5 in a row. Siya ba Tsaka ang most? si Ate Guy, the last decade. Oh, yun yung pinakamarami ng sunod-sunod. So, technically, isang tumbling na lang si Bella. Pero wala na siyang movie this year. Sayang. Pero, it's quite obvious na she has her fans or parang the manunuri appreciate the type of acting that she does. Kasi in some of it, parang lone solo nomination pa siya. Well, obviously sa Manyanita kasi wala naman siyang ka-partner na umacting doon. Pero yun. So, hers is the type that they appreciate. So, baka pag hindi si Charlie. Pero kung may budget ka pa, Jim, baka pwede tayong manawagan ng tayo ulit Grabe yan. para sagutin mo na yung trophy. Ay, yeah. Baka magulat tayo, may MMFF pala si si Bella. Hindi natin alam. Char. Malay So, may natin. MMFF na ba ulit? Meron ba? In cinema na, no? Siguro. Mhm. Magiging, Oh my gosh. Physical. Oo nga, no. MMFF. Sabagay, na. may ano sila. May 3 Cinema na months yata sila to. para mag-film. Kung anong film. Oh, totoo. Mm. Hindi, yung mga ito mga film yung mga festival movies, pwedeng dyan na Ulitin. pumasok. Mm. Hindi, yung mga With the Weather was fine. Ayun na. Big Night. Yan, pwede. International. Yung mga yung mga tapos na ready nang naghahanap na lang siguro ng playdate. Mm-mm. So, yun. Ayun. Uy, Daniel Okay. Padilla. Gawat urian. No. Oo nga. Excited ako doon. Oh, na next mapalabas. year. Oo nga, next year. Ay, nagpe-predict na tayo as early as Or Daniel Pero ano, Padilla, eh, no? Pero nagagalingan ako kay Daniel Padilla. Even yung Barcelona, I mean gusto ko siyang actor. Parang ano lang Okay. talaga. Naghihintay lang ng right project para That's true. I think- mag-fly ng sobra. Tito Manny, yun, ako personally, yung When the Weather, yun yung movie niya na siya actor siya. Yun talaga siya. So, Daniel yes. fans, the hype is real. Oo. Abangan niyo yan. Maganda Abangan siya. nyo, Yes. maganda nga. Magaling si doon, si Daniel. Ano pang pwedeng i-expect na may mga ginagawa pa ba ang iba? The project. So, Not sure sa mga ginagawa, pero yung bagong Love with John Lloyd, ay kaka-premiere lang sa di ba? Sa London. Sa BFI. London. Yes. yung puppeteer. Yes. Okay. Oo. Tapos yung new Mikhail Red with Maha is in Tokyo. Arisaka. Arisaka. Mm. Yeah. At saka may dalawang brilyante din. Yung isa is going to HBO Go. Yung Which one? Jensen Pan. Jensen Punch. Pan. Pero yung Jensen Pan, Yung isa rest yung parang back, yung wala pang rest back. date. So, Yun. Di ba meron siyang parang magko-collaborate ulit sila ni Coco Martin, si Brillante. Wow! Meow! Ano Mm. gagawin nila? Probinsyano the talaga? movie? Talaga? I'm not sure. Masahista Part 2. Masahista Oh 2. Saka In fairness, tuloy pa rin kaya yung masahista pa din siya. Masahista ang first na brilyante na napanood ko eh. Sa ano pa yan? Sa 2005, I think? Five. Yes, 2005 nga. Yes. O pinanood ko yan sa Robinsons bago pa yung sinihan nila doon. Oo. Manila. Robinsons Manila. Dati may art house cinema ang Robinsons Manila for like a few May months.
may nakakatawa kaming kwento dun sa masahista. Kasi sa office may nagyaya manood ng masahista. Kala niya bold film na alam mo yung may mga babae yung naguhubad and all. Okay. Baliktad pala. In-invite niya lahat ng mga guys halos sa office. Oh my God! Tapos parang lahat kami guys na nanood doon sa masahista. Tapos wala nang nagsasalita doon sa Oh my Pero, God. yun, wala lang. Pati yung alam mo yun, yung mga hindi talaga nanonood ng sine, nayayaan yung bigla. Tapos Oh my God. biglang ganun yun. Ang galing ng convincing Interest ko. power. May tanong ako, tuloy pa rin kaya yung ang mga kaibigan ni Mama Susan? Kasi Joshua Garcia yun, sayang. Sana. So, Di ba upstream dapat yun? Anong natin na upstream? Ayan, kung nag sa princess, gano'n. Tuloy pa rin kaya. Sir Ang Don ganda Don, nung, gano'n. ganda nung MMFF ba? may clips na, di ba, yung gumalaw yung Nazareno. Yes. Ang hinahawakan niya. Wala lang, nakatakot yung eksena na yun. Pero, So, okay siya for okay siyang MMFF. FF. actually. Yes. Pwede mo siyang Pero- itabi dun sa eksena ni Elijah dun sa Nazareno din for Kalel 15? Kalel 15? Kalel 15. Really, Wow. ano rin. 15. Alam mo, okay yan. Onomatopoeia yung Kalel 15. No? Parang okay yun to. Ano kaya mag-work ang horror movie pag 30% ang social distancing sa sinehan? Hindi ko Eh, Oh my God. mas experience. Multo yung yakapin mo. Ganun. Baka maglagay sila ng mga dummy, parang Mannequin. Oo. mga nakakatakot na mannequin. Tapos, di ba, parang may Freddy Oh my Freddy God. mask. Jigsaw. Okay yan. Tapos sila yung yayakapin mo pag natatakot. Ba't kaya nila ginawa yun? Ba't nila, wala lang. Dahil mahirap mag-ayos ng seat. Parang for the next screening, di mo alam kung sino yung magkakasama. Baka ganun, no? Baka yung logistics nun. Kasi hindi ko Baka makita yung nga. point ba't kailangan maghiwalay. Halimbawa isang family. Kasi baka Oo iniisip nga. ko para dun sa next screening, magkakahiwalay na naman yung upo doon. So Ah. hindi nila matansya yung alin yung pagsamasamahin, alin yung nakahiwalay. Wala lang, baka Oo. ganun. Probably. Parang hindi. Kasi parang, if I'm not mistaken, same seats pa rin yung uupuan. So, Mm. so hindi siya umaandar. Kasi parang may ipa-plasteran nila ng mga rope or kung ano man yung seats na hindi dapat upuan. So, hindi siya dahil parang sa screening na to, yung lahat ng number 1 seats, tapos sa sumunod yung number 2. Ako, I don't know, ganun yung ginawa nila nung nagpa-vaccine ako. Kasi sa sinehan, SM yung venue ng akin eh. It's literally the same seats na umuusog lang kayo. So, I don't know. Kasi yung nung naabutan kong mag-open sa Austin, hindi naman ako nanood, pero nag-try ako mag-reserve. Parang napansin ko, pag kinlik mo yung isang seat, i-block niya yung katabi. Parang siya, kasi online yung purchase, diba? So once nakuha mo na yung seat, automatic nagko-cross na rin yung katabi. So gano'n naman siya, medyo dynamic. Kaya lang sa atin, bakit wala? Abangan. Sorry. Kayo Pero ba, sana walang face shield, no? Habang nanonood. wala ka Kasi, makikita nun. diba? Ay, may Kasi parang nung bumalik siya nung December, di ba bumalik siya quickly sa mga provincial theaters last year. Palabas yung mga Soul, yung mga naka-face shield sila habang nanonood eh. So, Ang hirap nun. Ang hirap ng may face shield. So hindi ko alam kung ano yung magiging rules this time around. Sana wala. Ang nakaka-intriga yung bumalik na cinema. Ang nakaka-intriga yung cinema, kung sa cinema or online pa din. Di ba Kasi nag-announce na sila? Di ba? Yes. sinihan na eh. KTX. They KTX, might, diba? Pero baka Baka din mag-hybrid may sila. Kagaya ng Oo. Toronto, parang hybrid sila. Meron silang online, meron silang in-person. Iba yung Cinemalaya nag-attempt na merong Under the Stars at Chuchu. Natuloy ba yun? Marami bang Hindi, nanood? nag-cancel. Kinancel nila eh. Sayang. Okay.
Ako Kasi di ba nung opening personally, nung ano, di ba, nung Q Cinema sa parang open air, yung ano, pinuntahan ni open. Princess lang yata sa ating pumunta. Oo. Parasite, yun yung Parasite. Yung no? black and Parasite na white. black and white. Black and white. Ako personally, parang hindi ko pa nakikita sarili ko bumabalik. Parang siguro once Same. siguro makahit tayo ng Oo. threshold in terms of vaccinations, babalik ako. True. Pero the way DBH, hindi pa ako. the way ready. cinemas are set up now, parang hindi pa rin niya kaya. Lalo na in terms of ventilation kasi ang kailangan mo talaga diyan parang one way lang. So parang lahat ng hangin nilalabas mo. O Pero parang kung yung hangin iniikot mo lang, hindi pwede 'yun. parang yung technology siguro sa eroplano, di ba? Yes, oo. Kasi nire-release niya rin yung hangin. Kala ko rin dati kulob yung sa eroplano, pero may way pala siya to, ano mo yun, to clean To it. clean the air. Oo. Yeah. May filters yan. Kumbaga, yung HEPA filters nga dapat, pero may certain way of airflow. Dapat yan. Pero anyway, I digress. Kayo naman, kung bakunado kayo, sige, bahala kayo. Pero be very careful. Well, Ako fully vaccinated pero takot talaga ako. Pero ayoko Ako din. din naman na hypocrite kasi ako. Pero iniisip ko na lang ano kaya yung mga sinehan na wala masyadong tao. So, that's true. Ayala Malls Manila Bay, yun yung number 1 kong naisip talaga. Favorite ko ng Ayala Pero Malls Manila Bay. Ang takot sarap-sarap pa din doon. talaga ako in general. Ako pag nagkaroon ng Diba? screening sa IMAX, sa Evia. Sa Sa Evia. Evia. Evia Yeah. or Evia? Evia. Pag nag-open Feeling ko yun, yung Evia yun. The best Evia. the best Pag ng open Evia yun, IMAX. Ganda. yung IMAX with laser for me is the best. Best siya. Ayun. Yun. Pag nag-open yun, for sure, pupunta ako. Manonood ako. Ayaw ka. So, we go to our last part, guys. Short discussion lang kasi medyo overtime na tayo. Ay, okay. May oras pala to. Okay. Apparently, ayan. Origan also released parang gawad dekada pelikula for certain for certain films and natatanging actor or actress ng dekada for certain people. So, I'll go first dun sa mga actors and actresses. That would be Angeli Bayani, John Lloyd Cruz, Nora Honor, Alessandra De Rossi. Yon, silang apat. Tama, Jim? No? Yes, So, silang apat. Yes. Paano comments, ba yun? Binibilang lang yung nomination, tapos yung pinakamarami, automatic kasama dun sa Ganun ba yun? Nabasa ko yung article na ni-release nila regarding their decision. It's parang mostly that but not only that, parang gano'n. Yun yung initial basis, pero parang kunyari sa case kasi ni John Lloyd, he was nominated thrice this decade and won one. Pero madami ring actors na gano'n yung case. So parang may si Lucero, na literally same number of nominations and wins. Pero in that case now, they also parang take into consideration kung ano yung parang overall growth ng actor ng decade, ganyan. That's how it was explained in the article. So parang I guess kaya that also explains bakit si John Lloyd lang yung lalaki when based on their stats. Marami siyang kapareho na 3 nominations. 1 win for that decade. Yan. So, sige, ako na lang una mag-react. Sige, go. Sige, quick lang. Ako napansin ko lang, and I guess very transparent or obvious din sa Philippine showbiz or Philippine award giving bodies is very actress leaning. 3:1 yung actresses sa actors natin. I don't know if that's because mas marami lang talaga magaling na actors. Pero if you also look at their natatanging gawad artist of the previous decades, naging isa lang yung actor tapos naging multiple yung actresses nila. So, hindi ko mag-grasp. Pero feeling ko does that mean
in a general, we as a movie-loving audience are partial to actresses or to over actors. Yun, pero with regarding to their Anointed Four, I don't have any issues with them. I think they're all very deserving. Medyo nakasad lang ako kasi ang ginawa ng Odean, isa-isa nilang in-announce sa page nila. Tapos si Alex yung una kasi parang siya yung most number of nominations nung decade. I think siya had 9. Tapos Wow. medyo winarla siya ng mga fans ni Ate Gali. So na sinota daw dapat yun without knowing na i-announce din naman siya the following weeks. Hindi nila binawi. Ginawang Yung sacrificial ano nga, no? Oo, Sinabong so, sa ano eh. medyo na ano ako na nakuyog a bit si Alex ng mga Noranians doon sa post. Only Kalma for lang, them to guys. find out na nakasali din naman si Ate Guy sa list. Pero yun, sana very deserving, very great actors. So, congrats sa kanila. Yun. Yun. Yes. So many good performances niya. Agree naman ako for the most part for all of them actually. Kahit na they had yeah. Ay, actually, sige. After, pwede ka tanong ko kung anong favorite performance nung apat dun sa last decade kayo personally. Pero, Good. sige, pag pwede tanongin muna natin yung comments ni Tito Manny tsaka ni Jim in general. Bago, pwede natin closer na lang yun. Nakialam ako sa podcast. Favorite performances, gosh. Ang favorite ko siguro kay John Lloyd was Honor Thy Father. Angeli Bayani, that's a hard question. Kasi ang dami niya eh. Siguro Buaya siguro or Ned's Project, that's a good one. Nora Honor for me is Tuos. Tuos is my favorite performance from her in this decade. And then kay Alex De Rossi is Lucid. No, hands down, no. Lucid is my favorite performance from her. Yeah. Sino next? Manny or Jim? Sino gusto niyo? Wow. Your favorite, your comments. Yun na lang unahin na lang natin yung creative consultant. Jim, ikaw. Creative consultant, Jim. Parang ko na lang to, combination na. So, ang reaction ko with the natatanging artista, tama din ba, natatanging artista ng dekada, deserving naman sila doon sa recognition na yan. Regarding the performances na nagustuhan ko, kay Alessandra De Rossi, particularly, ang nagustuhan ko sa kanya ay Lucid din. For Angeli Bayani, ang pinaka nagustuhan ko ay Ned's Project. Kay Nora Honor, even though hindi siya nominated for Tuos, yun din ang pinaka nagustuhan ko dun sa decade. And for John Lloyd Cruz, dalawa. Honor Thy Father, na sana yun ang nasa natatanging pelikula ng dekada than By Bust. Tapos ang babaeng humayo. Yun ang nagustuhan ko. Okay. Oh, okay. Manny, ikaw. Okay. Kung, yun nga, parang nung una hindi rin ako sure kung bakit yung napili nila na bigyan. Kaya nagtanong ako kung depende ba yun sa dami ng nomination. Pero nung nabanggit ni Nicole na yung progress nung anong artista, parang nung sinabi niya yon, parang mas nag-swak dun sa sinabi na yun si John Lloyd kasi nakita natin siya sa mga Star Cinema projects. Tapos gumagawa na rin siya ng mga, later on gumagawa rin siya ng mga Love Diaz and Eric Mati, even Eric Mati. So parang nakita natin yung yung growth niya bilang actor. Tapos totoo na kapag magaling ka talagang artista, which is nakita naman natin kay John Lloyd kahit sa mga One More Chance, etc. Diba? Tapos binigyan mo siya ng mga projects na hindi kailangan kumita sa takilya and still magaling pa rin siya. Pero I think nagkaroon ng development kasi nagkaroon siya ng bagong experience. So for me, kahit siya yung nag-iisang actor dun sa list, parang siya yung pinaka-fit kapag sinabi natin na growth yung usapan. Si Alex,
si Alex kasi parang wala siyang ginawang pangit. Meron ba? Pero for me as an actress, wala siyang ginawang pangit. Parang lahat na na-deliver niya yung mga roles na binigay sa kanya. Kahit maliliit, kahit malaki. Ano na siya, andun na siya sa estado na yun. Si Angeli, magaling si Angeli pero iniisip ko kung ano yung mga nung later part nung decade, kung ano yung mga ginawa niya. Parang baka mas nag-focus sa TV. Pero hindi ibig sabihin no na parang lesser actress siya. Si Ate Guy, I love Ate Guy, pero ina-admit ko na yung mga film projects na recently parang may mga maling decision. So, sorry, wag niyo akong Kukuyugin. away. Wag niyo akong kuyugin, pero ganun ko siya kamahal. Kailangan ko siyang Kukuyugin sabihin. na, ayan na, char. Kailangan kong sabihin yun. Even yung mga ginagawa niya sa GMA, parang hindi ko nakikita na na sobrang excited siya for the project. Pero kung tatanungin ako dun sa decade, kasi sa akin parang important yung tinanggap niya yung Die Womb. Kasi parang ito yung, di ba matagal siyang walang ginagawa, tapos punta ng Pilipinas. Sa sinanggap niya, even yung karibal niya si Ate V, parang hindi tumatanggap ng mga indie films. And here, si Ate Guy, parang girab niya agad yung isang maliit na pelikula. So for me, important yun para sa career ni Ate Guy. Tapos for John Lloyd, ayun. Ngayon ko na-realize na John Lloyd Cruz fan pala ako. So gusto ko lahat ng mga ginagawa niya. Pero ayun nga, yung kasing nagugupit siya ng buhok doon sa Honor Thy Father, parang na yun di ba? Parang mahirap makalimutan yung eksena na yun. So yun lang. Yun na lang sa big. Si Angeli, gusto ko yung sobrang gusto ko yung Iloilo as a film. Gusto ko rin yung ginawa niya doon sa film na yun. So, ayun. Yun lang. O nga pala, Nora Honor, gusto ko rin siya sa Die Womb. Tito Man. Nicole, your favorite roles nung mga nominees? Ate Guy. Awardees. Ate Guy, easily. Tapos, second favorite ko ang Taklog. So, baka works for me yung Brillante Ate Guy tandem. Yeah. For John Lloyd, Honor Thy Father din, easily. Pero since, ewan ko, ako talaga may soft spot kasi ako sa May Amnesia Girl. So, yun yung second ko siguro na favorite John Lloyd performance of the decade. As in, nakakainis lang na si BBM supporter Tony yung kasama niya doon. Pero gusto ko talaga yung May Amnesia Girl. Like, sobra. Alex, yung Lucid is one of the performances of her na I appreciated much more later nung napanood ko na siya ulit. Pero my favorite for the decade is probably Bambanti. Then, sino yung naiwan? Angeli, Iloilo also. Tsaka Norte. Yung dalawa. Ay, Norte pala. Ito na lang yung tanong. Ano yung pinakapangit na performance ni Alex? Sige. Performance I mean yung... Titingnan ko yan. Filmography niya. Kasi parang Or ever. Ever ba or this decade? Sige, kahit ano. Actually, may discussion nga kami ni Jack niyan. Kasi di ba si Alessandra De Rossi, parang similar sila ni Ami Austria when it comes to the acting style. Di ba si Ami Austria, someone coined her na yung style niya is tamad kind of acting, which is parang similar nga daw with Alex or Alessandra De Rossi. I don't know if you agree with it. Natatandaan niyo ba siya Exorcist? Yes! Sad. Siguro... Siya ba yung naka-costume doon or what? I think... Yes, para siyang feeling something. Feeling something siya doon. Ano kaya? Meron naman kasi film siya na hindi ko gusto yung film pero okay naman yung performance niya. Kunyari, 12. Diba? 12 sobrang grating. 12 ba yun or 12? Hindi, joke lang. Hindi ko din alam. Sobrang grating nung film pero gusto ko naman yung performance niya in particular.
ano Ang kaya? hirap naman ang Ang tanong. hirap na Diba? tanong. Alfredo Exactly. S. Lim, The Untold Story. Ganun. Yun nga, Kumusta yun naman point yung ko. yung True Yung Night point and Day ko. and May Amanda? Kumusta naman? Kasi di ko napanood. My Amanda is Gusto ko siya kahit... ganito. Sige, go dyan. If you're yung My Amanda, kung ikaw yung mahilig ka sa friend na yung babaeng bading, yung tipong yung maingay, ganon. Kung Gusto ko mahilig yung ka ano mo. Gusto ko yung pag-recreate mo ng babae. Pasensya na kayo. I Pang-Orian. apologize. Pang-Orian. I-nominate niyo na ako, Orian. Kung meron kung mahilig kayo sa ganun or kung hindi kayo annoyed by that, it's fine. It's a fine film. It's a fine performance. Okay naman yung performance. Pero kung kung introverted ka or parang hindi ka nakaka-absorb ng ganong energy, hindi mo magugustuhan yung pelikula. Actually, hindi ko pa pala siya napapanood. Pero may mga nakita kong post sa Facebook na, alam mo yung bihirang manood ng Pinoy film. Tapos sobrang nagustuhan nila yung film. Yung Netflix ba to? Baka Netflix to, magkamali naman Netflix. ako. May Kaya Amanda. parang since naging accessible siya, nakita ko yung mga post nila sa Facebook, kahit mga nasa labas ng Pilipinas na nagustuhan nila yung film. Natuwa naman, nakakatuwa siya. May parang palaala Terrence Malick nga siya eh, di ba? Ay, wow. May Parang Terrence Malick siya eh. Hindi Terrence sorry. Tumaas yung expectations ko sa Terrence Malick. Terrence Kasi Malick. tingnan natin. Tingnan mo na lang yan. Hindi ko alam talaga yung isasagot, pero siguro... Actually nga, if anything, baka may Amanda pa sa akin. Okay. Sinasag ko bigla yung Terrence Malick. Hindi. Terrence Malick. Siguro kasi, tama yung description ni John eh. Kung feeling mo, kung ayaw mo yung loud, Alex, para kasi yung feeling ko dito, naka-autopilot mode siya na kung ano yung ina-expect niyo Alex. Parang ganun. Yeah. So, di ba si Alex very character-rich? Yung, even the way she speaks, yung ganyan yun, loud and ano. So parang, I don't know, hindi siya masyadong organic for me sa May Amanda. Parang yung pag humihirit siya, yung mga banters niya with Piolo is something na you've seen previously na before. So I guess, yun yung ano ko dito. Parang, yun, very autopilot Alex mode, which is still, I guess, better than most ano. Pero feeling ko, halo siya kasi parang, kanya sa Two Night and Day, di ba, masyadong, yun yung film na parang lately nag-break through sa public consciousness now, ng sobra in ways more than expected. And medyo nag-rehash yung Alex doon sa Two Night and Day, sa Alex dito sa may Amanda. But, I mean, again, autopilot Alex is much better than most can ever wish for. And the fact na sobrang nahirapan tayong mag-isip. Kasi like, kahit yung mga supporting roles niya sa Dalaw, sa One Night Only, sobrang benta sa akin ng mga yun. Like, diba? Kahit doon sa Mano Photo, diba? Kahit saglit lang yung ano niya. Yung mga ganong, like, I guess it's really, I'm a huge fan of her. Yeah. All right. Okay. Super duper last na lang kasi 'di ba meron tayong sorry guys. Meron tayong gawa dekada pelikula, 'di ba? If you siguro pag-usapan niyo na lang one film in particular na nagustuhan niyo dun sa list. Just to recap, it's By Bust, Babae at Baril, Tupog Imatoy, Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa, Ang Paglalakbay ng Mga Bituin sa Gabing Madilim, Women of the Weeping River, Norte, Balanggiga, Ang Damgo ni Eleuteria, Respeto, Baboy Halas. Halas pala, Baboy Halas. Sorry po. Ayan. So, ano masasabi? Si Joy ba yun? Hi Joy, narinig yung boses mo. Si Joy yan. Maririnig na ngayon siya sa Third World Cinema. Hindi ko yun i-edit.
Ano masasabi niyo? Solid naman lahat. Ayun nga, agree ako kay Jim. Sana instead of buy bust, siguro OTJ na lang, no? Or something else. Oo nga. I agree doon. Agree naman ako sa list. Damgo, of course. I think sa Pinoy Review, ito yung favorite list natin lahat, no? Favorite-ish of the decade. Of the decade nga ba? Basta isa sa mga pinakamaganda. So great. I mean, technically, tahing-tahi siya. Parang in terms of the script, yung gusto niyang themes na pinapalabas, galing din. Norte, of course, yan. Baboy Halas is, it's a bit slow for me, pero ang ganda ng moments niya. For everyone din yata. Respeto, yeah, of course. That ending, yung ending talaga yung gumawa sa Respeto, to be honest. Yung ending. Balanggiga, well, this one, alam mo, to be honest, no, it took me a while para mag-warm up to this film. Pero once na parang naulit ko siya, I think 3 beses ko na siya napanood or something. Ayun. Na-appreciate ko naman yung artistry behind it. Norte, of course. Norte yung nag-iisang love na hindi black and white na in this decade. I think Jesus Revolutionario was not black and white. Yung mga earlier films nila. Oo. Yeah, they were not black and white, of course. Pero this one is in this decade. Ito lang yata yung color. I'm not sure. Pero yun. It's a fine film. Tsaka, ano to, di ba? Si Michiko Yamamoto nagsulat nito. Tama ba? Norte? Parang Hindi, si Noel. Iba? Si Rodi Vera. Si Rodi Vera, sorry. So, iba yung nagsulat nito. Actually, yun yata yung parang first film na nag-collaborate siya sa isang scriptwriter. Scriptwriter. Usually kasi siya, di ba yung nag-ano? Oo. Yata kung ito yung una. Pero ayun, malino na may scriptwriter yung film. Sorry. So go ahead. Yep. Yeah, Sorry. Women of the Weeping River. I think this was 2016. Tama ba ako? Yes. Yeah, Yes, medyo, 2016. for me, medyo lean yung taong yon. Wala akong masyadong Yes. nagustuhan. Pero this one I like very much. Siyempre, ano ko yan, region ko yan. So, yeah. Ay, wow. Hindi ko napanood yung kay Arnel Mardocchio, so I can comment on it. Sayaw is one of my favorite Filipino films. I think this is my favorite Alvin Yapan film. For me, I'm sure a lot of you gusto mo yung buwan. Ano nga ba yung ilalim ng buwan? Devotion. Pero Anino sa Anino. likod ng buwan. Junlana. Junlana. Pala yun. Ano ba ako? Tanda ko na. kailangan ko na ng Devotion essence of yung isang chicken. ano. Devotion pala. Tsaka Oro. This is my Platamat. favorite Alvin Yapan. Yung Puro Sayaw. platamat. Oro plato. Oro kasi, oro. Ang ganda ng music, ang ganda ng, di ba yung ginagamit niya yung poetry. Yes. Yung allusions to yung parang lapula, yung hindi lapu-lapu. Ano pangalan no? Basta yung mythical na hero. Yun. Ang ganda. Ang ganda ng pagkatali ng pelikula. And this was 2011, this level of yung pagka-layer. Ang galing. Tupogya sa slate niya sa okay naman. Okay naman siya. In terms of form, it's a bit rough, pero ang dalang kasi na makakita ka ng pelikula about yung struggle ng mga indigenous people with yung increasing militarization, yung mga ganyan. Hirap ang hahanap ng ganyan. So, yeah. In terms of yung mga regional representation, it's very nice. Babae at Baril, ito yung dark horse talaga nung 2019, no? Parang ang daming, syempre marami. Natatandaan ko yung episode natin, parang si Nicole ba nakatama o si Skilty? Isa sa atin yung Si Quest Skilty yun. Yung si Skilty yung naka-nail. Pero, yun nga it's whether you agree with the way it panned out, kung paano nag-pan out yung Babae pa rin. I mean, still,
Still a very interesting film to ano. May ginagawa akong, ang tagal ko nang ginagawa, may ginagawa akong something for Babae at Baril, pero hindi ko siya mabuo pa. So, konting ano pa, konting ganun pa. So, watch out for that. Ayun. Tas by Bust, okay lang. It's a fun film, pero talaga. Yun lang. Kaya guys, your thoughts on yung mga gawad pelikula? Or if you wanna talk about just one film, it's okay. Okay, ayun lang. Parang yun, nabanggit ko na rin kanina na ayun, gusto ko naman yung Norte. Gusto ko siya dati nung nirelease yung film. Tapos, pero yun nga, yung one reason nga is dahil nag-collaborate si Love with the scriptwriter. Tapos sobrang ramdam dun sa film na it has a script. Yung iba na purist na Love Diaz pa kanila ma-appreciate yun. Pero for me, nag-work ng maayos may script. Tapos, yeah, same concern doon sa By Bus. Pero nakikita ko na mahirap siyang i-gawin. Mahirap siyang i-direct. Mahirap siyang buuhin as a film. Pero yung finished product, parang mas impactful for me yung OTJ. Pero nakita ko na mas maraming skills na pinakita si Eric Mati dun sa Bypass. Tapos, ano pa ba? Pwede bang yun na lang? Okay din na nag-mention sila ng mga films from outside Metro Manila. Tapos, gets ko rin, sa bagay, no? Yung palang Damgo is, regional film din. Tapos, gusto ko rin yung Damgo. Okay naman yung list, parang na-represent naman niya ng maayos yung decade. Tapos like yung sa Babae at Baril, kung kailan yung era na nagkaroon ng awareness about, diba, yung Me Too movement, yung equality and all. And now meron tayong presidentiable na babae. So parang yun nga, parang lahat sila nag-speak doon sa buong decade. And okay naman sa akin yung listahan na to. So yun lang. Okay. Ako, obviously, kita naman na itong results ng list na to is basically their best film winners also for the decade. If 8 out of the 11 were their respective years best picture. So, yung dalawa lang na hindi ay another lab film mula sa Kung Ano Noon, which was their 2014 winner, tsaka Taklid, which was their 2015 winner. So, I guess I'll just probably, ang nag-stand out sa akin na theme dito is how very represented it was by regional cinema, which 5 out of the 11 were from regional films. And pag tinignan mo, yung bigger picture, that the past decade has really been breakout decade for more regional voices and films din. Wala naman ako masyadong issue sa mga napili nila, but I guess my favorites would probably be Norte, syempre, ang sayaw ng dalawang kaliwang paa, which I really find a very refreshing best film pick for any award giving body. It's really a typical choice for a best film and one that I'm happy they went for. As Nanalo early si Paolo, as, no? Si Paolo Avellino yes, for best. yun ang kanyang kaisa-isang urian nomination and win. Kasi nga they snubbed him this year. Damgo, I also like, and Women of the Weeping River. Yun na lang sa akin. Jim? Ako, minado, di ko napanood yung Tupog Imatoy and ang Damgo. Kaya di ako makarelate with Damgo. No, pero I hope mapanood ko siya para bagets ko yung sinasabi niyo regarding. Sa I Want pa siya. Nasa I Want pa. Okay, sige. Sa I Want. Yeah. Looking forward in watching it. So, mga nagustuhan ko dun sa pick nila
Although yun nga, tama si Nicole, mostly kasi nang nandito sa Gawad Dekada Pelikula, mga Best Picture winners of the decade. From of the decade. Mm. Yeah, I understand. Ang mga nagustuhan ko ay ang sayaw ng dalawang kaliwang paa. Surprisingly, nagustuhan ko yung ang paglalakbay ng mga bituin sa gabing madilim. Ayan. Respeto, Balanggiga. Yan, yung 1, 2, 3, 4. 4 na yon. And yun nga, yung comment ko na sana for an Eric Mati film, either Honor Thy Father or OTJ, yung yung sinelect nila kesa sa sa Bypass. Although hindi naman siya bad film, but sana yung yung OTJ or Honor Thy Father. Baka dahil doon sa EJK na tema. Singit ko lang na parang medyo hindi mo nakakalungkot, pero parang nauusi lang ako na wala silang award para sa directors. Kasi obviously the films are for the producers and then they have one for actors and actresses. Pero wala sa directors. Parang I feel like the past decade, ang daming nag-break out na directors and ang daming may magandang consistent outputs like from Love to even mga Eric Patti, yung breakout decade nila Junla and nila Antoinette Adaune. So parang medyo ang weird na wala silang recognition for the directors, considering na the pictures are go to the producers and not sa directors. Yun lang. Alright. Okay, yun. So that ends our very lengthy Orian's. I'm looking forward to see you guys once na-announce. Parang nagrereklamo si Jan, no? Haba nyo kasi! Haba nyo kasi! Charot. Kung napansin nyo, may dalang gunting si John kanina. Willing na siya. Oo nga, yun pala yun. Yun yung clue. Yes, satel, putulin niya na. Planting. Nagka-planting pala. Inception yan, Inception. Putulin niyo na, guys. Biro na. Ano yun? Yun, thank you, Manny and Nicole, for joining us. Join kayo next time. Yes, thank you very much. Yan. And marami kami nilulutong na episodes in the future. 2 of them are based on 2 films na diniscuss natin today. Or parang minention natin today. Mga upcoming films by big directors. Ayokong i-jinx kasi baka hindi matuloy. Abangan nyo na lang yan. May mga pasabog kaming ilalabas in the next few weeks. So yun, from all of us to all of you, see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe, guys.